Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Matagal bago ang malaking baha tinakpan ng lupa at ang banal na paghatol ay bumagsak sa sangkatauhan, doon nabuhay ang espesyal na tao na itinalaga ng Diyos para sa isang pambihirang misyon. Pinangalanan ng lalaking ito si Enoch, isang inapo ni Jared, ay hinangaan sa kanyang karunungan at kasanayan sa paggawa. Ang kanyang matuwid at tapat ang buhay ay nakakuha ng atensyon ng Panginoon. At dahil doon, nabigyan siya ng pribilehiyo na kakaunti, marahil ay walang ibang mortal ang nakatanggap. Dinala si Enoch sa pinakatatagong mga lihim ng langit, sa mga kaharian ng langit kung saan ang lumikha ang kanyang sarili ay naninirahan. Siya ay naging isang saksi sa walang hanggang katotohanan kung saan ang lahat ay nananatili sa perpektong kaayusan at pagkakaisa sa ilalim ng utos ng makapangyarihan. Nagkaroon siya ng mga pangitain ng mga kaharian kung saan ang mga nilalang ng liwanag, ang mga mensahero ng Diyos, ay nagniningning na may ningning na mas matindi kaysa sa araw. Nakita niya ang hindi mararating na trono na napapaligiran ng liwanag na walang tao na maaaring ilarawan ng wika. At narinig niya ang makalangit na mga awit ng mga kerubin, mga alingaw-ngaw ng papuri na umaalingaw-ngaw sa buong daigdig sa langit magpakailanman. Ang mga banal na paghahayag na ito ay hindi kailanman ibinigay sa ang tao, ay minarkahan ang simula ng makalangit na paglalakbay ni Enoch. Siya ang unang nag-ulat ng 10 antas ng langit, isang katotohanang napanatili sa mga pahina ng tinatawag na pangalawang aklat ni Enoch. Sa 165 taong gulang, si Enoch ay naging ama ng Methuselah. Nabuhay pa siya ng 200 taon na umabot sa kabuang 365 taon. Sa unang araw ng bagong buwan, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Si Enoch ay nag-iisa, nakahiga, ng malalim, at hindi maipaliwanag inabot ng kalungkutan ang kanyang diwa. Kahit na sa kanyang pagtulog, hindi maintindihan kung ano ang malapit nang mangyari, tumulo ang luha mula sa nakapikit niyang mga mata. Pagkatapos, ay 2 nilalang ng supernatural na anyo ang lumitaw sa harap niya. Sila ay hindi katulad ng anumang nakita ni Enoch, matangkad at marilag, na may mga mukha na nagniningning tulad ng araw, ang mga mata na nagniningas na parang apoy, at mga bibig kung saan lumabas ang apoy. Ang kanilang mga kasuotan ay kumikinang sa pinakamalalim na lilim ng lila. Ang kanilang mga pakpak ay kumikinang na parang ginto, at ang kanilang mga kamay ay dalisay na parang niebe. Tumayo sila sa tabi ng kanyang kama at tinawag siya sa kanyang pangalan. Nagising si Enoch at nang makita sila ay binati sila, ngunit nabalot ng matinding takot at ang kanyang mukha ay napalitan ng pagtataka. Ang kanyang takot, ang pagiging sinabi sa kanya sa mahinahon na tinig, "Huwag kang matakot, Enoch. Tayo ay isinugo ng walang hanggan Diyos. Ngayon ay aakyat ka kasama namin sa langit. Ngunit una, dapat mong turuan ang iyong mga anak at ang iyong sambahayan kung ano ang gagawin sa panahon na ikaw ay wala. Walang dapat maghanap sa iyo hanggang sa ibabalik ka ng Panginoon." Nang walang pagtatanong, ginawa ni Enoch ang iniutos sa kanya. Umalis siya sa kanyang tirahan at umalis sa itinakdang lugar. Doon niya tinipon ang kanyang mga anak na sina Methuselah, Rahim at Gad, at ibinahagi sa kanila ang mga salita ng makalangit na mga sugo. "Makinig kayong mabuti, mga anak ko," sabi ni Enoch. "Hindi ko alam kung saan ako pupunta o ano naghihintay sa akin. Ngunit sinasabi ko sa iyo, huwag tumalikod sa kataas-taasang Diyos para sa mga walang kabuluhang bagay o huwad na kapangyarihan na hindi lumikha ng langit o ng lupa. Ang lahat ng ito at ang mga sumusunod sa kanila ay nakalaan sa pagkawasak. Naway bigyan ka ng Panginoon ng lakas ng loob at karunungan upang mamuhay ng may paggalang sa Kanya, at siya ay nagtapos.
walang sino man ang dapat na maghanap sa akin. Kapag pinahintulutan ng Panginoon, babalik ako. Kaagad pagkatapos ng mga salitang ito, si Enoch ay itinaas ng mga anghel. Sa kanilang nagniningning na mga pakpak, itinaas nila siya mula sa lupa hanggang sa kaitaasan, dinala siya sa unang antas ng langit, kung saan siya inilagay sa mga ulap, ang simula ng kanyang pag-akyat sa mga banal na kaharian. Habang itinaas niya ang kanyang mga mata, mas mataas pa ang kanyang nakita na higit pa sa maaabot ng paningin ng tao. Sa tinatawag na unang langit, ipinakita sa kanya ang isang malawak na karagatang celestial na lubhang mas malaki kaysa sa lahat ng dagat sa lupa na pinagsama. Doon siya dinala sa harap ng mga matatanda at pinuno ng kosmiko responsable para sa mga bituin. Nakakita siya ng 200 celestial na nilalang at ginagabayan ang kanilang mga paggalaw sa kalangitan. Taglay ang maringal na mga pakpak, binagtas ng mga anghel na ito ang langit sa parehong mga landas na ginamit ng mga manlalakbay sa langit. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita ni Enoch ang malalaking kamalig ng niyebe na binabantayan ng makapangyarihan at kahangahangang mga anghel. Nasaksihan niya ang pagsilang ng mga ulap at ang kanilang destinasyon matapos matupad ang kanilang ikot. Ipinakita rin sa kanya ang lugar na nakalaan para sa hamog. Ang hitsura nito ay kahawig ng langis ng oliba, maliwanag at puno ng buhay, na sumasalamin sa kagandahan ng lahat ng mga bulaklak sa mundo. Ang mga silid na ito ay binantayan ng mga anghel na kumokontrol sa kanilang pagbubukas at pagsasara ayon sa banal na kalooban. Sumunod, dinala si Enoch sa pangalawang langit. Doon, ang kadiliman ay mas malalim kaysa sa anumang anino na nakita sa lupa. Lumulutang sa dilim na iyon ang mga nakakulong na nilalang na naghihintay ng walang hanggan paghatol. Ang kanilang mga anyo ay mas nakakatakot kaysa sa mismong kadiliman at napuno ng hangin ang kanilang walang tigil na pag-iyak. Naintriga tinanong ni Enoch ang mga anghel na kasama niya, "Bakit walang tigil na umiiyak ang mga espiritong ito?" Sumagot sila, "Ito ang mga tumalikod sa Diyos, piniling sundin ang kanilang sariling mga pagnanasa at maghimagsik kasama ng kanilang pinuno na ngayon ay nakatali sa ikalimang langit." Puno ng matinding kalungkutan, pinagmasdan ni Enoch ang mga nakakulong na nilalang na sumalubong sa kanya at nakiusap, "Lingkod ng kataas-taasan, mangyaring mamagitan para sa amin." Pero mapagpakumbaba na sumagot si Enoch, "Ako ay isang mortal na tao lamang. Paano ako mananalangin para sa mga anghel? Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin o kung sino mananalangin para sa akin." Pagkatapos ng pagtatagpong ito, dinala siya ng kanyang mga patnubay sa ikatlong langit. Doon, inilagay si Enoch sa isang nakasisilaw na lupain na puno ng mga kababalaghan na hindi pa nalalaman ng sino mang tao. Ang mga puno ay tumubo ng sagana, mabigat sa prutas na nagbigay ng mayaman, at matamis na aromamas. Ang pagkain doon ay tila nag-uumapaw sa saya at bango. Sa gitna ng paraisong ito nakatayo ang puno ng buhay, ang lugar kung saan nagpapahinga ang Panginoon kapag binisita niya ang celestial na hardin. Ang punong ito ay hindi mailarawan maganda. Ang bango nito ay napakatamis at ang mga kulay nito ay nanggagaling sa ginto, pulang-pula at maapoy na tono. Nagbunga ito ng lahat ng uri ng prutas. At ang mga ugat nito ay matatag na nakatanim sa isang hardin sa hangganan sa pagitan ng makalupang kaharian at ng banal. Ang paraiso na ito ay itinakda sa pagitan ang daigdig ng katiwalian at yaong walang hanggan. Mula sa sagradong lugar na ito, dumaloy ang dalawang bukal. Ang isa ay bumulwak ng pulot at gatas, at ang isa naman ay nagbuhos ng langis at alak. Ang mga bukal na ito ay nahahati sa 4 na malalaking ilog na dumaloy ng marahan sa hardin ng Eden bago kumalat sa buong mundo, na kumukumpleto sa natural na siklo ng mga elemento. Walang puno doon na baog. Sa bawat sulok,
Nag-uumapaw ang mga pagpapala. 300 nagniningning na mga anghel ang nagbantay sa hardin at ang kanilang mga tinig ay umaalingaw-ngaw ng walang katapusang pag-awit ng magagandang himno bilang parangal sa Panginoon. Namangha, napabulala si Enoch, ang lugar na ito ay tunay na kahanga-hanga. At ang mga makalangit na nilalang na kasama niya ay sumagot, Enoch, ang hardin na ito ay inihanda para sa mga nananatiling tapat kahit nasa gitna ng mga pinakadakilang pagsubok. Sila ang tumalikod sa kasamaan, humahatol ng may katuwiran, nakikibahagi ng pagkain sa nagugutom, binibihisa ng hubad, pinapalakas ang mahihina at inaalagaan ang mga ulila. Isang ilog ng apoy, ang buong lugar ay hinawakan ng nakakapaso na init at nakakatusok sa lamig, sa hindi matiis na uhaw at hindi mapigil na panginginig. Ginapos ng malupit na mga tanikala ang mga hinatulan at ang mga anghel na tagapag-alaga ay nakakatakot, walang awa at armado ng mga instrumento ng pagdurusa. Doon, walang katapusan ang pagdurusa at ang mga pag-iyak ay tila walang hanggan. Nahaharap sa gayong nakakatakot na pangitain. Napasigaw ako sa kawalan ng pag-asa. Nakakatakot ang lugar na ito. Ang mga celestial na nilalang na sumama sa akin ay taimtim na tumugon. Ito ang tadhanang inihanda para sa mga tumatanggi sa lumikha. Sila ang mga nagbigay ng kanilang sarili sa kasalanan, tiwaling kalikasan at gumawa ng masasamang gawa laban sa kawalang kasalanan ng mga bata. Sila ang mga nagsasagawa ng pangkukulam, nakikibahagi sa itim na mahika at ipinagmamalaki ang kanilang masasamang gawa. Dito tumira ang mga sinungaling, mga magnanakaw, ang mga nagpapakalat ng inggit at poot, at ang mga nagsisilaglagan, dugong walang pagsisisi. Isinusumpa nila ang kanilang kapwa-tao, pagsamantalahan ang mahihirap para sa madaling tubo, at huwag pansinin ang nagugutom. Pinahihintulutan ang hubad at walang magawa upang magdusa ng mag-isa. Ang mga taong ito ay hindi kailanman kilala ang kanilang lumikha. Sinamba nila ang walang buhay na mga Diyos-Diyosan, mga estatwa na hindi humihinga, hindi naririnig o nakikita. Iginagalang nila ang mga Diyos na ginawa ng mga kamay ng tao at ngayon ay nahaharap sila sa walang hanggang paghuhukom. Ang madilim na lugar na ito ang kanilang huling gantimpala. Pagkatapos ng paghahayag na ito, dinala ako ng mga lalaki sa itaas pa rin hanggang sa ika-4 na langit. Ayan ako namangha sa nagliliwanag na mga landas ng araw. At ang buwan na gumagalaw ng may katumpakan at nakamamanghang kinang. Inihambing ko ang kanilang mga ilaw at napansin ko na ang araw mas maliwanag kaysa sa buwan. Ang araw ay naglakbay ng may kamangha-manghang bilis, tulad ng isang walang tigil na hangin na hindi tumitigil, araw man o gabi. Sinabayan ito ng 4 na pangunahing mga bituin. Bawat isa ay napapalibutan ng 1,000 mas maliliit na bituin. 4 sa bawat panig na sinasamahan ng celestial na landas nito. Sa kabuuan, 8,000 bituin ang sumunod sa araw-araw na paglalakbay nito. 15 legyon ng mga anghel ay patuloy na nagsilbi dito. Sa gabi, lumitaw ang 1,000 nilalang na may 6 na pakpak, pinangunahan ng mga anghel na nag-aayos ng daan para sa araw na tumawid sa kadiliman kasama ang nagliliyab nitong liwanag. Pinasindi ito ng mga espesyal na nilalang, pinapanatili ang apoy nito na buhay. Naobserbahan ko rin ang mga pambihirang nilalang na nauugnay sa araw na tinatawag na phoenixes at shakidri. Ang mga nilalang na ito ay nagkaroon mga paa na parang leon na may mga buntot at mga ulo na kahawig ng mga buwaya. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang na parang bahaghari, napakalaking sukat. Bawat isa ay may sukat na 9 na raang unit. Bawat isa ay may 12 pakpak tulad ng mga anghel. Nanatili silang malapit sa araw, dala ang init at halumigmig nito ayon sa utos ng Diyos mismo. Nakita ko ang pagsikat ng araw sa silangang kalangitan.
Sinimulan nito ang paglalakbay alinsunod sa ritmo ng mga panahon, buwan at mga siklo ng taon na nagmamarka ng mga oras ng araw at gabi ng may katumpakan. Mayroong 6 na portal kung saan lumitaw ang araw. Bawat isa ay eksaktong 61 at isang kapat na stadya ang lapad. Ito ang mga pintuan kung saan dumaraan ang araw buwan-buwan na sinusukat ng may ganap na katumpakan. Ang araw ay naglakbay sa mga portal na ito sa balanse, bumabalik sa parehong mga landas habang umuunlad ang mga panahon. Matapos makumpleto ang landas nito sa 4 na cycle ng taon, natupad ang pattern ng oras. Ang kumpletong cycle ng isang taon ay selyadong. Pagkatapos ay dinala ako ng mga lalaki patungo sa kanluran kung saan may 6 pang portal na sumasalamin sa mga sasilangan. Ito ang mga paglabas ng paglubog ng araw na nakahanay sa pareho 365 at isang kapat na araw ng solar cycle. Ang araw ay dumaan sa kanlurang mga pintuan na ito at sa paglalaho, naiwan lamang ang bakas ng liwanag nito sa kalangitan. Ngunit ito ay nagliliwanag, ang korona ay nanatili sa harapan ng Panginoon habang 400 anghel ang nagbabantay sa celestial na ningning na yon. Sa panahong iyon, ang araw ay bumaba sa 100 sa ilalim ng lupa na nakatago sa ilalim ng lupa kung saan ito nagpahinga ng 7 dakilang oras sa gabi. Kalahati ng paglalakbay nito ay nangyari sa mas mababang eroplanong iyon, ngunit sa 8 oras muli itong lalapit sa silangan na ibabalik ang liwanag at init nito. Nang ito ay lumitaw, ang tindi nito ay mas malakas kaysa sa apoy mismo. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumanta ang phoenixes at syakadri, ang mga kahangahangang nilalang ng araw. Ang lahat ng mga ibon sa langit ay nagpakpak ng kanilang mga pakpak pagdiriwang ng may dala ng liwanag. At sa utos ng Panginoon, ang mga nilalang ay sumigaw, "Dumating na ang tagapagdala ng liwanag. Siya ay nagniningning sa buong lupa. Ang Diyos ng umaga ay nagpapakita ng kanyang sarili sa sinag ng araw, at ang araw ay muling sumisikat upang liwanagan ang mundo." Magkasama, ang mga sinag at banal na liwanag ay sumikat sa lahat ng nilikha. Pagkatapos ay ipinahayag sa akin ng mga tao kung paano sinusukat ang mga paggalaw ng araw at kung paano ito dumaan sa 1 taon na ito ay itinuturing na isang sagradong pintuan. Sa pinakamakapangyarihang mga nilikha na may kumpletong cycle na 28 taon bago simulan ang kurso nito, muli sa loob ng 31 araw, sa ika-7 tarangkahan ay nananatili itong muli ng 30 araw. Pagkatapos ay 31 sa ika-8, 31 sa ika-9, 30 sa ika-10, 31 sa ika-11, at sa wakas ay 28 araw sa ika-12 gate. Kung paanong pumapasok ito sa silangang mga pintuan, bumabalik din ang buwan sa mga kanlurang pintuan na tinatapos ang pag-ikot nito. Ang landas na ito ay sumusunod sa 365 araw at isang kapat na araw ng solar year. Gayunpaman, ang taon ng lunar ay naglalaman lamang ng 354 na araw na nag-iiwan ng 12 araw na pagkakaiba. Mga araw na tinutukoy bilang mga panahon ng lunar. Ang mga pagkakaiba-iba na ito ay balanse sa mga cycle na 532 taon. Ang isang quarter day ay ilalabas sa bawat isa sa unang 3 taon at idinagdag sa ika-4 upang ihanay ang kabuuang oras. Sa unang 3 taon, ang dagdag na oras ay hindi binibilang upang maiwasan ang kawalan ng timbang. Kung hindi, ang 2 buwan ay lalago at ang 2 ay lumiliit. Kapag natapos na ng araw ang paglalakbay nito sa kanlurang mga pintuan, babalik ito sa silangan na nagsisimulang muli sa landas nito patungo sa liwanag, isang patuloy na pag-ikot na nababago sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Mas mabilis itong gumagalaw kaysa sa alinmang hangin, espiritu, puwersa ng kalikasan o paglipad ng anghel.
Ang bawat anghel na kasangkot sa siklong ito ay may 6 na pakpak at sumusunod sa pattern na inuulit tuwing 19 na taon na nahahati sa 7 sagradong siklo. Sa intermediate ng langit, nakita ko ang mga mandirigmang celestial na dinadakila ang Panginoon gamit ang mga tambol at mga instrumentong may kuwerdas. Walang tigil ang kanilang mga boses. Napakatamis at sari-sari ang mga pagkakasundo na kanilang ginawa na walang wika ng tao ang makapaglalarawan sa kanila. Ang kanilang mga himig ay nagpakalma sa isip at pinuspos ako ng matahimik na kagalakan habang ako ay nakikinig ng may pagpipitagan. Hindi nagtagal ay dinala ako ng mga lalaki sa ikalimang langit. Doon ay nakatagpo ako ng hindi mabilang na maraming makapangyarihang nilalang na tinatawag na Gregory. Sila ay may mga anyo na tulad ng tao, ngunit ang kanilang tangkad ay napakalaki, mas malaki kaysa sa pinakadakilang mga higanteng nakita kailanman. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagod at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng matinding kalungkutan. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Walang pagsamba sa lugar na iyon. Nagtataka, tinanong ko ang mga lalaking kasama ko, bakit parang tahimik sila at nalulungkot? Bakit walang papuri dito? At sumagot sila, ito ang Gregory, na kasama ng kanilang pinuno si Saturnile ay tumalikod sa Panginoon ng liwanag. Ang iba pang katulad nila ay itinapon sa malalim na kadiliman ng ikalawang langit. 3 sa kanila ang tumalikod sa trono ng Diyos at bumaba sa isang lugar na tinatawag na Urban. Doon nila sinira ang kanilang mga sagradong panata. Nakita nila ang kagandahan ng mga anak na babae ng mga tao. Kinuha sila bilang mga asawa at sinira ang lupa sa kanilang mga aksyon. Ang mga nahulog na anghel na ito ay namuhay sa kawalang galang, nagsilang ng mga marahas na higante at nagkalat ng kaguluhan. Para sa mga ito na mga paglabag, hinatulan sila ng Diyos ng mahigpit. Ngayon sila ay nagdurusa para sa pagkahulog ng kanilang mga kapatid at naghihintay ng huling paghuhukom sa araw ng Panginoon. Lumingon ako sa kanila at sinabi, nakita ko ang iyong mga kapatid at nasaksihan ko ang kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Nanalangin ako para sa kanila, ngunit hinatulan sila ng Diyos na manatili sa lupa hanggang sa katapusan ng mundong ito. Pagkatapos ay itinanong ko, bakit ka nananatiling tahimik dito sa halip na bumalik upang maglingkod sa Panginoon? Bakit hindi ka yumuko sa harap niya bago maganap ang kanyang puot? Nakinig silang mabuti sa aking mga salita at nagpadala ng mensahe sa kanilang 4 na dibisyon ng langit. Biglang, habang kasama ko pa ang 2 lalaki, ang 4 na trompeta ang tumunog kasabay ng malakas na putok. Ang Gregory ay tumayo at kumanta sa isang boses, isang malalim, malungkot, at gumagalaw na tunog na tumaas sa langit sa harap ng trono ng Diyos. Pagkatapos nito, dinala ako ng mga lalaki sa ikalimang langit. Doon ay nakita ko ang 7 grupo ng nagniningning na mga anghel, na nagniningning na kasing liwanag ng araw mismo. Ang kanilang mga mukha ay kumikinang ng higit pa kaysa sa anumang kilalang liwanag, at lahat sila ay may magkatulad na anyo, kasuotan at pag-uugali. Ang mga anghel na ito ay may marangal na gawain. Sila ang may pananagutan sa pagpapanatili ng banal na kaayusan. Sinusubaybayan nila ang mga ikot ng mga bituin, ang paggalaw ng buwan, ang landas ng araw, at ang balanse ng buong kosmos. Kapag nasaksihan nila ang mga gawa ng kawalang katarungan o paglihis, naglabas sila ng mga utos at nagbigay ng patnubay. Ang kanilang mga boses ay parang mga himno, maganda at makapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga awit ng papuri, pinamahalaan at pinangasiwaan ng matataas na arkanghel na ito ang lahat ng buhay sa langit at sa lupa. Mayroon ding mga anghel na itinalaga sa mga tiyak na tungkulin sa pagkakasunod-sunod ng paglikha. Ang ilan ay nagbabantay sa mga panahon at taon. Ang iba ay nangangasiwa sa mga ilog at dagat.
Ang ilan ay nag-aalaga sa mga bunga ng lupa, habang ang iba ay nagmamasid sa bawat talim ng damo, na tinitiyak ang pagkain para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang ilang mga anghel ay may sagradong tungkulin na itala ang mga kaluluwa ng tao sa pagpuna bawat kilos, salita at isipan ng bawat buhay sa harap ng Diyos. Kabilang sa mga ito ay 6 na phoenix, 6 na kerubin, at 6 na may pakpak na nilalang na umawit sa perpektong pagkakatugma, walang tigil. Ang kanilang mga tinig ay labis na kahanga-hanga na walang paglalarawan ng tao ang makakahuli sa kanila. Masaya silang nagdiwang sa harap ng trono ng karamihan mataas na parang walang oras. Pagkatapos ay dinala ako ng 2 lalaki sa itaas hanggang sa ikapitong langit. Doon ay binalot ako ng napakatinding liwanag at nasaksihan ang malalaking hukbo ng nagniningas na mga arkanghel kasama ng di nakikitang puwersa, kapangyarihan, autoridad, kerubin, serarafim at mga trono, nagniningning na mga nilalang na puno ng mga mata at liwanag. Mayroong 9 na natatanging mga order sa hierarchy na iyon ng celestial na kaluwalhatian. Sa sobrang sindak, nagsimula akong manginig. Pero tiniyak ako ng mga lalaki na sinasabi, "Magpakatatag ka, Enoch, huwag kang matakot." Pagkatapos ay ipinakita nila sa akin mula sa malayo ang Panginoon na nakaupo sa isang napakalaking trono na mataas sa lahat ng bagay. May pagpipitagan, tinanong ko, "Ano namamalagi sa kabila nito? Ano ang mayroon sa ika-10 langit?" At sumagot sila, "Diyan naninirahan ang Diyos mismo." Sa Hebreo, ang langit na ito ay tinatawag na Aravot. Sa sagradong lugar na iyon, ang lahat ng celestial na nilalang ay nagtitipon, nakatayo sa 10 hakbang na nakaayos ayon sa kanilang mga antas at tungkulin. Yumuko sila sa harap ng Panginoon at pagkatapos ay bumalik sa kanilang mga lugar, umaawit ng mahina sa walang hanggang papuri sa walang hanggang liwanag. Sa palibot ng trono ay may mga kerubin at serarafim, mga nilalang na may 6 na pakpak at maraming mata na hindi humiwalay sa banal na presensya. Nanatili sila sa harap ng Diyos, isinasakatuparan ang kanyang kalooban ng may debosyon habang umaawit, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian." Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng ito, ang 2 lalaki ay nagsabi sa akin, "Enoch, kami ay inutusan na gabayan ka hanggang dito lamang." Pagkatapos ay umalis sila, naiwan akong mag-isa sa gilid ng ikapitong langit. Sa sobrang takot at takot, bumagsak ako sa lupa at bumulong, "Ano nangyayari sa akin?" Noon ay nagpadala ang Panginoon ng isang kahangahangang nilalang, si Gabriel ang arkanghel. Humarap siya sa akin at sinabi, "Magpakatatag ka, Enoch. Huwag kang matakot. Sumama ka sa akin. Ikaw ay nakatadhana na tumayo sa harap ng Panginoon magpakailanman." Ngunit ako, napuno ng takot, iniisip sa aking sarili, "Panginoon, halos iwanan ako ng aking espiritu sa sobrang takot. Ako ay nagtiwala sa mga lalaking nagdala sa akin dito. Ako ay naniwala na dadalhin nila ako sa iyo." Pagkatapos ay binuhat ako ni Gabriel na parang dahon na dinadala ng hangin at dinala ako sa harapan ng Panginoon. Habang tumingala ako sa itaas, nakita ko ang ika-8 langit na tinatawag na musulot sa Hebreo, kung saan ang mga transisyon sa pagitan ng tagtuyot at tag-ulan ay kinokontrol at kung saan ang 12 celestial na konstelasyon tumira sa itaas ng ikapitong langit. Pagkatapos dinala ako sa ika-9 na langit na kilala bilang Kokavim. Nariyan ang tirahan ng 12 mga palatandaan ng zodiac na naayos sa kalangitan. Sa wakas, naabot ko ang pinakamataas na punto ng lahat ng nilikha, ang ika-10 langit, ang Aravot. Inangat ko ang aking mga mata at pinagmasdan ang mukha ng Panginoon. Para itong nagniningas na bakal na hinugot mula sa apoy, kumikinang, kumikinang at nagliliyab ng matindi. Ang pangitain ng kanyang presensya ay hindi maipaliwanag.
Sino ako para subukang ilarawan ang hindi mailalarawan? Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napakadakila na walang dila ang makapagsasabi nito. Walang isipan ang makakaunawa nito. Hindi ko mabilang ang mga tagubilin na nanggagaling sa kanyang mga labi, ni bilang ang hindi mabilang na mga tinig na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang presensya. Ang kanyang trono ay napakalaki, hindi ginawa ng mga kamay ng tao, at napapaligiran ng mga legyon ng mga kerubin at mga serafim na walang tigil na umaawit. Ang kanyang kagandahan ay walang hanggan, at ang kanyang kaluwalhatian ay higit sa imahinasyon. Sa sobrang kamahalan, napasubsob ako sa lupa. Pagkatapos ay nagsalita sa akin ang Panginoon na nagsasabi, "Magpakatatag ka, Enoch, huwag kang matakot. Bumangon ka at tumayo sa harap ko magpakailanman." Sa sandaling iyon, ang Arkanghel Michael ay lumapit sa akin, binuhat ako at dinala ako upang manatili sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos ay bumaling ang kataas-taasan sa kanyang mga lingkod sa langit at bilang pagsubok ay nagsabi, "Hayaan mong tumayo si Enoch sa harap ko magpakailanman." Ang maluwalhating nilalang sa paligid ng ang trono ay yumukod bilang paggalang at sumagot, kung gayon, ayon sa salita ng Panginoon. Pagkatapos ay inutusan ng Panginoon si Michael, "Alisin mo kay Enoch ang kaniyang mga kasuotan sa lupa. Pahiran mo siya ng aking mabangong langis at bihisan mo siya ng mga damit ng aking kaluwalhatian." Sinunod naman ni Michael. Pinahiran niya ako ng makalangit na langis, mas maliwanag kaysa sa anumang liwanag, banayad na parang hamog na may matamis at nakaaaliw na halimuyak. Nang tingnan ko ang aking sarili, ang aking katawan ay kumikinang tulad ng mga maluwalhati. Ako ay naging katulad ng celestial mga nilalang. Pagkatapos ay tinawag ng Panginoon ang isa sa ang kanyang pinakamatalinong arkanghel, si Pravil, na ang karunungan ay nakahihigit sa lahat at nagtatala ng lahat ng mga gawa ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng kataas-taasan, "Dalhin mo ang mga aklat mula sa aking mga kamalig at isang mabilis na panulat." Lumapit sa akin si Pravil at nagsimulang ituro sa akin ang lahat. Ipinaliwanag niya ang langit, ang lupa at ang mga dagat, ang mga elemento at ang mga paggalaw nito, ang mga pattern ng kulog, ang mga landas ng araw at buwan, ang mga panahon, ang mga araw at ang mga oras. Inihayag niya ang pinagmula ng mga hangin, ang bilang ng mga anghel at kung paano binubuo ang kanilang mga awit. Itinuro niya sa akin ang tungkol sa buhay ng tao, ang mga wika ng mga awit, ang mga banal na batas, ang mga turo at lahat ng matuwid na papuri na karapat-dapat na kilalanin. Lahat ng ibinabahagi ko ngayon ay ibinibigay niya sa akin. Sa wakas sinabi niya, "Umupo at sumulat. Itala ang bawat kaluluwang isisilang at ang mga lugar na inihanda para sa bawat isa sa buong kawalang hanggan. Bawat espiritu ay binalak bago pa ang pagkakatatag ng mundo at bawat kaluluwa ay ipinares sa isa pa sa loob ng 30 araw at 30 gabi. At kaya, pagsunod sa utos ng kataas-taasan, naupo ako at isinulat ng buong pag-iingat ang lahat ng nahayag sa akin. Sa huli, nakatapos ako ng 366 na aklat, tapat na nagtala ng mga pangitain at mga lihim na ipinagkatiwala sa akin. Pagkatapos ay tinawag ulit ako ng Panginoon. Sa boses na parehong makapangyarihan at malambing, sinabi niya, "Enoch, halika maupo ka sa aking kaliwang kamay sa tabi ni Gabriel." Lumuhod ako bilang pagpipitagan at nagpatuloy siya, "Enoch, mahal ko, lahat ng nakita mo, nilikha, lahat ng umiiral, at lahat ng darating pa ay nahayag na sa iyo. Bago nagsimula ang panahon, bago ang anumang bagay, nilikha ko ang lahat ng bagay mula sa wala. Ginawa kong nakikita ang hindi nakikita. Ako ang naging sanhi ng espiritual na magkaroon ng anyo sa pisikal na mundo. Makinig kang mabuti, Enoch. Ang mga salitang narinig mo, hindi ko ibinahagi sa sinuman sa aking mga anghel. Hindi ko kailanman isiniwalat sa kanila ang pinagmula ng pag-iral mismo
o ang kalawakan ng aking walang katapusang kaharian. Hindi nila naiintindihan kung paano tinawag ang lahat ng pagiging nilikha. Ngunit sa iyo, inihayag ko ito. Bago pa may makita, ako na naglalakad na sa di nakikita mula sa isang dulo ng tinatawag ngayon, langit sa iba. Kung paanong ang araw ay gumagalaw sa kalawakan mula silangan hanggang kanluran, tinawid ko ang kawalan ng walang pahinga, walang tigil, inilatag ang mga pundasyon ng paglikha, hinuhubog kung ano ang mangyayari balang araw na nakita. At sa gayon natapos ang pambihirang paglalakbay ni Enoch sa ika-10 langit. Lumakad siya sa mga kaharian ng hindi maipaliwanag na liwanag, tumawid sa mga bilangguan ng mga nahulog na anghel, tumayo sa loob ng mga kamalig ng mga bituin at nagpakita sa harap ng trono ng buhay na Diyos. Nakita niya ang kapalaran ng mga suwail at ang walang hanggang gantimpala na ipinangako sa mga tapat. At sa likod ng bawat pangitain, isang banal na katotohanan ang umalingaw-ngaw sa banal na kalinawan. Ang Diyos na nagahari sa lahat, sa langit at sa lupa. Si Enoch ay hindi lamang pinili para sa kanya katuwiran, ngunit upang itala ang lahat ng kanyang nasaksihan, isang walang hanggang patotoo, isang buhay na mensahe para sa bawat henerasyong darating. Ito ay isang mensahe ng babala, ng pag-asa at ng walang hanggang layunin. Ngayon, isang tanong ang nananatili. Ano ang gagawin mo sa paghahayag na ito? Babaliwalain mo ba ang nabunyag o hahanapin ang katarungan, pagsisisi at pananampalataya? Maglalakad ka ba patungo sa walang hanggang kaharian o patuloy na mamuhay na parang walang sinabi? Ang aklat ni Enoch ay hindi lamang isang talaan ng mga pangitain. Ito ay isang panawagan. Inihahayag nito ang kamahalan ng Diyos, ang kabigatan ng paghatol, at ang maluwalhating kagandahan ng banal na plano. Naway piliin ng bawat isa sa atin ang katapatan upang tayo rin balang araw tumayo sa harap niya na nakadamit ng kaluwalhatian tulad ni Enoch. Salamat sa pagsama sa amin sa pambihirang paglalakbay na ito sa 10 langit ni Enoch. Kung naantig ka sa video na ito sa anumang paraan, mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman sa mga nakatagong misteryo ng Biblia at celestial mga paghahayag. Magkomento sa ibaba. Naghahanap ako ang kaharian kung nais mong manatiling matatag sa landas ng liwanag. Naway pagpalain ka ng Diyos at makita kita sa lalong madaling panahon.